May dumating sa atin ngayon na generator. So, tapos na tayo sa power station. Try naman natin. This is from Alien Tech. Asan ba yung box? Yeah, this is from Alien Tech. Gasoline generator electric. Okay. So basically this, supposedly nakita ko sa kanya ng description, this is supposedly 3,800 watts. Pero base sa sabi, nakachat ko yung sa store is nasa 3,000 lang yata ang 3,000 lang yung kanyang rated talaga. Ito pala 2,900 nga lang actually. 2,900 watts. So ibig sabihin, sure ako na kaya nito ang aircon kasi ang aircon ko is nasa 1,500 to 1,800 watts lang. So kung 2,900 watts to, kaya itong aircon. So magtatanong yung mga kaya daw ang aircon, possible ito yon. Pero syempre, test ko, wala rin ako idea sa pag-generator. So basically, kung tama ang pagkakaalam ko, ito yata carburetor ito. Yes, and air filter dito tayo. Yan. And then, ito yung parang inihilan sa kanya. Ang pagkakaalam ko, hindi na kailangan hilahin to pero baka ginagamit lang to for backup. Kagaya sa motor, no? But anyway, mamaya malalaman niya. Pag hindi ko mahihilahin ko talaga yan. And then dito napansin ko, walang button. Meron susian para sa on and off, on, tsaka start. So mamaya titingnan natin. Again, no idea. Wala akong idea. Nakita niyo, alam niyo, napansin niyo naman siguro, first time din na magkaroon ng generator dito sa channel. So, kakapain ko pa to. And may battery siya. So yung nakita ko dati na generator sa tatay ko, walang battery yun eh. So maybe ganito na yata mga bagong model, may mga battery na. Malalaman din mamaya. And then the AC breaker, tapos kung saan pwedeng isaksak. So meron tayong dalawang socket dito na pwedeng pagsaksakan ng mga extensions. And then meron tayo dito, ito hinahanap ko, meron tayong tambucho. At yun yung pinakamakina niya. Tapos ito yung mga kasama accessories. So ito yung dalawang socket. So ikakabit na lang to. Kailangan kong pag-assemble siya ng wire. At least sinama na nila. Good job kay Alien Tech. Sinama na nila itong plug. Kasi hinihingal ako, binuhat ko to. Ang bigat pala kasi nito. And then this one is yung tangke, obviously. Hindi ko pa alam kung ilan ang maximum na capacity nito, pero bumili ako ng 3 litro. Yan, saktong 3 litro po yan. At motor oil. And sabi, 4-stroke to. 4-stroke itong generator. So, ang binili ko is 4-stroke din na oil. I believe so. Anyway, yun yung sabi dun sa motor shop. Yun. Yung pala yung lagay ng langis. Nasa tabi ng sa battery. Anyway, set up muna natin. Wait lang So bumili tayo ng 3 litrong unleaded na na 91 octane, tapos sabi pwede daw to sabi nung seller. And then pang 4-stroke na 20W40, 1 liter yata ito. So ilalagay doon, titingnan natin kung hanggang ilang milliliter o buong 1 liter ang ilalagay. So just in case, ito po yung mga ilalagay muna. 3 litro lang muna, pakikiramdaman ko muna din para mas madaling malaman kung ilang oras per liter ang konsumo niya, or depende yan, I'm sure depende yan sa konsumo ng kuryente or kakabit ng mga appliances, depende sa appliances yan. So may battery pala siya. So hindi lang pala itong manual na na switch, meron din po siyang electric switch, kasi meron siyang key start doon. Kita nyo yan, key start po yan. Yan. So akala ko kagaya, kasi napanood ko sa na tutorial sa YouTube is yung 1,800 watts na version. So yun ay manual lang, yung hinihila. Although meron din siyang manual dito actually. Yan, eto rin, meron din siyang manual po rito. Option lang po yan. So ito pwede po siyang gamitin din ng mga kunwari, mga kasama kayo sa bahay na babae, nanay, tatay nyo. Pwede din itong i-operate ng nanay nyo kasi key switch nga lang siya. O diba? So yun, i-connect muna natin yung battery. So i-voltage natin. Te-test. 12 volts. Tama, 12 volts no? Okay. So tama yan, 12 volts. 12 volts naman nakalagay dun sa ganyan. So yan, tama.
So dito nga pala nagpa-assist ako sa tropa ko kasi ang expertise ko kasi electronics. Ito ay makina eh. So hindi ito ang forte ko. So papa-assist ako kung para mas safe tsaka mas alam ang ginagawa. Ayoko muna magmarunong dito sa part na to. Again, electronics po ang aking expertise, hindi po motor at makina. Konti lang alam ko sa ganito. Kaya to be sure, siya na ang pinapa-operate ko. Pag sure na ako, di ako saka na ako mag-operate pagka alam ko na. Ang kinaganda no, color coded na siya no. Red is dun sa red na Positive. sa positive, tapos yung blue dun sa may black. Sa negative. Hindi na siguro kayo dyan magkakamali. Basta yung red ay para sa red. Tatanggalin mo muna yun. Okay, oo nga, tatanggalin mo nga yun. Okay, one down. O lalagyan mo ng langis. May laman? Wala. Wala nga, so lalagyan mo talaga. So wala po kasi kaming imbudo, so nag-improvise muna kami. Pero huwag nyo kaming gagayahin na ito, improvise lang. Kasi para lang magawa namin to now. So improvisation lang po ito. Again, mas maganda imbudo pa rin po ang gagamitin nyo. Bumili na lang po kayo. So ang lalagay namin siguro mga 800 milliliters lang. Gasolina naman this time. So ang ilalagay po namin ay 3 litro. So para hindi ko muna pupunuin kasi gusto ko muna malaman kung ilang litro nagagamit niya, tapos ilang oras at dun sa unang test namin. Ow! Wow! So hindi na siya 3 litro, 2.8 na lang. So hindi siya napuno sa 3 litro. So tansya ko mga 6 liters din ito, kagaya nung nakita ko sa isang video na kaso 1,800 watts lang yun eh. Pero tansya ko, ayun, kita ko na rin naman kahit paano. So mga 3 pang-6 na litro siguro to, more or less. Pero 3 liters muna para malaman natin kung gaano katagal ang 3 liters bago maubos. Okay, so i-on muna yung fuel. Tapos since pwede siya ng key start, i-key-start siya ngayon. Tapos okay, Tapos yung choke. yun yung choke. Tapos pwede na. So yun, mag-i-start tayo. So ini-start lang naman natin kanina, pero ngayon gagamitin talaga natin. Mag-i-start bali 115, sabihin natin 115. So start tayo ng 115. Tapos gagamitin na natin, sasaksakan natin mga appliances. Orasan natin kung gaano kabilis mauubos yung 3 litro. Ilan muna, kasi 3 litro lang naman ilagay ko. So again, 115, start. Tuloy-tuloy na, hindi ko muna napapatay hanggang hindi naubos yung 3 litro na yon na gas. Okay, try muna natin ngayon sa electric fan saglit. Sige, so yun, ito yung kanyang kasama na 3 prongs na male plug is kinabitan na namin itong extension para ready na. Dalawa po yan eh, dalawa, kasi supported niya is dalawa rin na ano, na receptacles yon. Ground yan eh, ground, di ba? Okay, saksak mo. Tapos susukatin mo na kung ano, stable yung ano niya, kung ano yung output niya, kung ilang voltage. Ha? High voltage. Oo nga. Kita ba? Kita. 220. Okay, 220, tama. Pati ko na rin yung noise, 92 to 98 naglalaro. Kasi sabi rito 96 decibel, malabas dito 92 to 98, 92. Try natin kung gumagana.
Mamaya, tapos after nyan, sasaksa ko na ng mga heavy duty na gamit like barena, aircon. Try natin yung aircon. Okay, gumagana. Ang galing, nakikita dito, ano lang eh, naka-slow mo. Ito sa akin lahat, naka-slow mo. Okay. Ano yung bata mo? Okay, so try natin saksak muna sa power tools. So try muna natin. Kaya nakasaksak pa rin sa electric pa rin. So try naman natin. Ito, barena 850 watts kung kaya niya. Then after nyan yung aircon na. Paano malalaman na stable? Okay. Ha? Extension ng ano yan. Ito naman, extension po ito ng aircon. Ito yan, aircon. 1.5 horsepower po yan na inverter aircon. Pa. So ito 'yan. Ito turn on natin ngayon. Lagay natin sa high, masaya. Tapos lagyan sa 18. Yun, lumalamig na. Yun. Kung makita nyo na gumagalaw, ito yung plastic yan. Kita nyo na may hangin, maandar talaga siya. Malakas yung hangin. Yun, no? So yes, nag-work siya. Ngayon, gusto ko siyang i-stay muna dyan. Tingnan natin kung gaano katagal niya mauubos yung 3 litro. Actually hindi na siya 3 litro kasi kanina pa natin pinapaandar dun sa ibang mga power tools tsaka sa electric fan. Pero tingnan natin kung sa aircon gaano katagal siya. Nag-start tayo basically 1:15 hanggang ilang oras kaya yung 3 litro na yon. Okay? So hayaan natin siya mag-run lang. Ngayon, habang sabay-sabay na nakasaksak ang aircon, ang electric fan na to, and then on mo rin yun. Ako na mag-on on. Stable pa rin siya kahit na sabay-sabay aircon, itong power tools. Currently running po ang aircon niya na, pati aircon. So okay, stable po siya, hindi siya nagkakaroon ng voltage drop. Stable, very good. So yun, hihintayin ko na lang na kung hanggang kailan siya tumigil. Pero huwag nyo pong gagawin to sa generator kasi masama daw yun eh, yung pinapasagad ng ubos yung gasolina. Pero since one time lang naman natin gagawin, gusto ko lang malaman kung gaano katagal yung 3 litro sa aircon. Kita nyo, manaandar oh, nabugan ng hangin yan. Yan, so yan, update ko kayo mamaya ng konti. Okay? Yung tungkol naman sa ingay niya, malakas, 96 decibels, 92 to 96 decibels is maingay pa rin talaga. Salita ka nga pre. Kamusta naman? Kamusta yung ano niya, yung madali na i-operate, no? Kaya pansin nyo, kaya pagka babae ang mag-ooperate, mas mahihirapan. Kaya tama na meron siyang ganyan na disusi. Pero pansin nyo yung ingay, nagsisigawan kami. So hindi siya ganun kahina. May kalakasan pa rin yung tunog niya. Actually rinig ko siya sa loob ng bahay. Ito yung bahay. Kaya yun yung distansya niya sa bahay. Rinig ko siya sa bahay actually. So para sa akin, maingay pa rin siya technically, pero hindi siya kasing ingay nung mga lumang version na parang nambubulao talaga ng buong barangay.
Ito, tingin ko rinig to hanggang kapitbahay, pangalawang bahay no, sa kapitbahay, mga ganon. Kasi sa loob ng bahay namin, rinig ko pero hindi naman na ganun kalakas, pero rinig. So yun na yung masasabi ko dun sa ingay. Pero observe pa rin namin. So ayun, natapos siya ng 3:42. So that's from 1:15 kanina, bali almost 2.5 hours. So 2.5 hours yung 3 litro na gasolina gamit ang aircon, tapos electric fan, tapos panakanakang gamit ng barena. Pero mostly yung aircon talaga ang pinakaumubos dyan eh. That's 1.5 horsepower kasi na inverter na aircon. So yun, 2.5 hours, 3 litro. At least yun yung test ko. Pero try ko pang i-test sa mga susunod na araw kung iba-ibang scenario naman if ever. Pero sa ngayon, yun na muna ang observation ko. Pagdating sa gas, at yung matipid ba yun sa 2.5 hours? Yung sa 1.5 horsepower, matipid ba yun? Sakto lang. Sakto lang yan. Yun. So, pwede po siya sa maasahan. Nakita nyo rin naman kanina yung tinest natin sa voltage. Stable po siya sa 220 volts. That means kahit na gamitan natin ng heavy power tools, tsaka yung aircon kanina, nag-i-stay naman siya sa 220 volts. Hindi siya yung nagda-drop voltage, which is goods na goods sa akin yun, just in case. Kasi nakakasira nga naman sa appliances kapag biglang nag-drop voltage. So, stable siya pagdating sa pag-deliver ng power. So, overall, para sa akin, goods na goods to. If in case na interesado po kayo rito, meron po silang meron din sila mas mababang version nito yung 1,800 watts. This one is the 83,800 watts. Pero ang rated po nito, kung di ako nagkakamali, is nasa 3,100 lang. Yan, 3,800 is yung max output lang po. Again, rated po niyan 3,100 watts lang. Ito isang to. Pero at least kita natin stable at hindi tayo magkakaproblema kung magkaka-issue ba siya sa mga appliances. Ang price po nito is 13,990. So that's basically this is 14,000. Pero kung hindi nyo afford, meron pong 8,900, 8,400 something. Regular ito yung price. Yung po yung price ng dalawa, yung mas mababa yung 1,800 watts and then the 3,800 watts. Iwan ko yung link sa video description tsaka sa comment section, ipipin ko na lang kung interesado kayo. So solid po ito sa mga lugar na talagang madalas brown out, lalo ngayon sunod-sunod ang ulan, ang bagyo, medyo tayo sa kalamidad. I think very useful ito. Yun nga lang, consider nyo nga lang, medyo may kaingayan siya ng konti kasi nga this is gasoline, gasoline type siya na power source, hindi kagaya nung nakasanayan yun na pinapakita ko ito na power station, which is wala talagang ingay. Pero at least ito continuous kasi as long as may mabibili kayong gasolina, continuous siya. Ang power station, once na nalobat, maghihintay ka ulit ng around 4 hours, 5 hours bago ma-full charge. Ito continuous hanggat meron kayong gasolina na nabibili. So yun lang naman. Again, iwan ko yung link sa video description. Highly recommended to. Okay to, si Alientech 83,800 ES. And if ever man, again, hindi nyo afford to, meron siyang 1,800 ES version na mas mababa. Okay? Hanggang doon lang muna. Kung magkakaroon ng full review or second video update, malalaman nyo. So, subscribe na kayo and follow dito sa channel natin. Again, Alientech 83,800 ES. Yun, ganoon lang. Yeah, I'll talk to you again soon.